Okay po. Oh, good evening po sa lahat. Lalo na kay Ma'am Mercy. Sa lahat po nandito, si Coach Bon, Coach Nilisa, si Ma'am Nini, si Sir Kent, si Ma'am Mercy, si Coach Cheryl, si Coach Susan, at saka si Coach Vanessa. So maraming salamat po. So by the way, okay, welcome pala ni Ma'am Mercy dito sa 1 AM Club. So ito po yun, meron po kaming 1 AM Club na ito tinatawag na lahat po andito is puro OFW. Kami po ay nagtuturo dito for financial, okay, financial education. So, welcome po din, enjoy. By the way, so ito pala yung campaign namin. So, meron kaming campaign itong 30 million by 2030 Financial Literacy Campaign. So, from IMG po ito. Okay, but before we start, so, ang title ng pag-aralan natin for this evening or ituturo ko kay Ma'am Mercy is ito po, The Secret to Saving and Building Your Future. Meron pong sekreto kung paano mag-save ng tama at mag-invest ng tama. So, malalaman po yan ni Ma'am Mercy mamaya. Okay, magdasal muna tayo before we start. Parang i-bless ni God yung ituturo namin. Okay, ito po. The True Millionaire's Prayer by Brother Bu Sanchez. Okay, let's pray together. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen and amen. Okay, welcome po kay Ma'am Ma'am Mercy. So, meron po pala tayong in alignment of our 21st year anniversary. So, ang financial industry or itong IMG is nagbibigay po kami ng itong personal accident insurance na free po, 20,000. Okay? Free lang po yan. So, ito po, ang tawag po dito is campaign and putik. Kung na-campaign namin, kung for example, kung matatapos si Ma'am Mercy, itong 1 hour na session, meron po siya, makaabil po siya nito. Kumbaga, for free po yan. So, puntahan po natin si Coach Cheryl kasi siya po yung magpaliwanag kung paano mo ito mabil. Okay. So, ayun po, for free. Napaka-generous yung company namin kasi matuto ka pa, pagkatapos, may matanggap ka pang free, di ba? So, ayun po. But before we start, so ako po ay magpakilala, by the way. Ako po pala si Coach Maria Jovelyn Pasquil, OFW po dito sa Kuwait. Then, financial coach, financial trainer, and truly rich maker team. Financial literacy advocate, isang IIAP license at Manila Bankers Life, isang senior marketing director in IMG, isang investor entrepreneur, and of course, child of God. So, yun po yung detalye ko. So, ayun. Then, so, kaya nga sabi ko kanina, may campaign kami dito sa IMG. Kami po ay isang missionary na kampanya namin itong financial education na pagdating po sa 2030 is makukuha po namin itong 30 million mga Pilipino, mga families, lalo na po sa mga OFW. So ayun po, ang naturuan na po namin or ang natulungan na po namin sa financial campaign namin is more than 10 million or almost 11 million na po sa ngayon. So congratulations po ni Ma'am Mercy kasi isa ka na po sa nakampanya namin. So hoping na someday is katulong ka rin namin na ikampanya itong literacy, itong financial literacy para matulungan din natin yung kapwa natin OFW kung paano mag-save at mag-invest ng tama. Kaya sabi ko kanina, ang title po ng pag-aralan natin for this evening is itong The Secret to Saving and Building Your Future. So, mayroon pong mga sikrito kung paano natin, okay, paano tayo mag-save at mag-invest ng tama. Okay, in the right way po.
So, ito po si Ma'am Corina Sanchez Rujas. Siya po pala yung brand ambassadress dito sa IMG. So, yung hawak-hawak niya na libro, dyan po kukunin yung ituturo ko for this evening. So, ayun po kaya nga, sabi ko nga kanina is kailangan mo ng ballpen at saka papel, Ma'am Mercy. Parang pwede ka pong mag-take note kasi iba yung napakinggan at iba din yung sinusulat. Kasi yung sinusulat is para yung ano ma-absorb mo talaga. Tapos kung nakalimutan mo, pwede mo namang balikan. Kasi kahit gaano pa kaganda yung tinuturo namin, sabi nga ni Ernie Baron, di ba? Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. So, ang tinuturo namin is napakaganda. Pero kung hindi natin yan i-apply, so wala pong mangyayari sa buhay pinansyal natin. Okay, so ayun po. Then, ano po ba ang IMG? Or International Marketing Group? So isa pong community sa mga saver, investor, and entrepreneurs. So ilan lang tayo dito ngayon? 11 million, di ba? So dito napakarami. Ayan po ay ginaganap bilang big events. Kumbaga around the globe, hindi lang Pilipinas, kundi buong bansa po. Pwede tayong magda-travel, okay? Kasama sa mga big builder. Okay? Pwede tayong makasama dito kung ikaw po ay isang kumbaga ikaw ay isang kasali, kumbaga kung nasa IMG ka na, so pwede tayong mag-travel around the globe. So napakarami po 'yan. At ako po ay naka-experience na po nung last July sa Pilipinas. So ano po, napakaganda kasi imagine, dito ngayon, ilan lang tayo, di ba? Pero kung ikaw ay pumunta sa convention, itong big events na ito, is napakarami talaga yung tao na nagsisave, nag-i-invest, at ginagawa din yung business opportunity. So yun po yung pinaka-community namin. Nagsisave po at nag-i-invest. At huwag ka pong matatakot, Ma'am Mercy, kasi kakampi po natin dito si Sir Senator Rapi Tulfo. Na si Senator Rapi Tulfo, siya po ay naniniwala sa kampanya kung paano natin. Kasi ngayon na maraming mga scammer, di ba? Kaya yun po, pinupush po yan ni Senator Rapi Tulfo na sa mga OFW po, parang hindi po tayo ma-scam. So, kailangan na malalaman natin na mayroong legit, okay, itong financial industry or financial literacy para pong magamit mo, ma-manage mo yung pera mo na pinaghirapan. So, ayun po, si Rabi Tulfo din is galit po sa mga scammer. Okay, kaya wag ka pong matakot. Ang IMG po is legit. Okay, then, ano po ba yung ginagawa namin dito? Bakit kami andito? Bakit ka kinukulit ni Coach Cheryl? Kasi kami po ay nag-assess, okay, sa mga families, especially sa iyo, Ma'am Mercy, na ayun po, kung gusto mo mabibuild yung financial security mo, so sa pamagitan ng financial education, pwede mo pong magkaroon ng financial security pagdating po sa panahon. At ituturo namin kung paano mag-build ng solid financial foundation. So sa pag-iipon at pag-i-invest is mayroon pong talagang susundin. Okay, parang solido yung na napatayo or yung kung hindi pa natin napatayo yung solid financial foundation, ituturo po namin yan mamaya o ituturo ko yan mamaya. Then ang pinaka-core purpose po namin is itong stop poverty, okay? Break financial illiteracy. Kasi sa Pilipinas, bakit ngayon, okay, napakaraming naghihirap pa rin. Kasi kulang po sila sa, kumbaga, napakarami po yung financially illiterate. Hindi po alam kung paano gastusin yung pira, di ba? Kasi hindi naman kasi yan magkano yung sahod mo or magkano yung kahit malaki pa yung sahod mo, pero kung hindi mo alam, so wala pa rin mangyari sa buhay natin. Kaya yun po yung isinusulong namin. Okay? Then, ito po si Brother Bo Sanchez. Siya po pala yung nagsulat, okay, ng pag-aralan natin for this evening. So, for word, then siya din ay isang financial mentor at siya din isang spiritual mentor. So, ito po, mayroon po siya ditong mensahe para sa atin. Okay, sabi niya dito, friend, this book is your ticket to upgrading your financial life.
Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life. So, yan po yung mensahe niya. Sa pamagitan ng book na ito, manipis yan, pero ang loob, okay? Kumbaga, ang nakalagay sa loob ng book na yan is very powerful. Then yan po ay nagbibigay ng key of success natin kung kumbaga, kung yun po i-apply sa pamumuhay natin araw-araw. Okay, din meron po tayong apat pala. Wait lang. Meron tayong apat na outline sa webinar natin for this evening. So ito yung i-share ko for this evening, Ma'am Mercy. Itong part 1 is financial challenges and financial education. Part 2, okay, concept that we need to understand. Then part 3, things we need to know in financial planning. Part 4 is how IMG can help you. So ayan po, lahat po yan, apat na yan, ayan po ay ituturo ko. Parang maintindihan ni Ma'am Mercy ng mayos. Okay, let's proceed. Part 1. Okay. Part 1, sabi dito, okay, sabi ng libro po ang nagsabi, hindi po ako. Why do we need financial education? So bakit kailangan natin ang financial education? Kasi sabi dito sa baba nakasulat, okay, many good, hardworking, smart, young, and old feel retire without savings. So karamihan, okay, hindi lang isa. Karamihan po, okay, hardworking, smart naman, pero bakit po nag-retire na wala pong emergency funds, walang healthcare at walang extra income? Kasi kulang po sa kaalaman. Mostly kasi noon, yung mga lulu at lula natin, hindi naman tinuturo sa eskwelahan. Okay, di ba na hindi tinuturo kung paano natin ma-manage yung mga kita natin. Kaya nag-in up, marami ngayon na nag-in up na wala pong, okay, emergency funds, walang healthcare at walang extra income. Kasi kulang po sa kaalaman. Okay, so yun po yung ngayon, yan po yung mission namin. Bakit kami nandito? Ituturo po, kumbaga i-share itong financial education sa lahat po ng mga Filipino. Okay, pangalawa is wrong money mindset. So many believe that financial education is only for the wealthy. Kaya marami po, kami po is mahirap po kaming mag-invite kasi mostly yan po yung realidad, di ba, sa mga Pilipino, na ang financial education daw is para lang daw sa mga mayayaman. Okay? So, pero hindi ba natin alam na kung ang mga mayayaman, sila po ay nag-invest ng time, nag-invest ng pira, okay, nag-invest ng learnings, parang kumbaga yung pira nila is mapaano pa, tawag dito, mapalago pa. So, how much more pa tayo na yung sahod natin is kulang na kulang, di ba? Then many believe that the solution to financial challenges is to borrow money. So, ayun, OFW, di ba? Kasi, yun po, ugali ko yan noon. Kung kulang yung sahod ko, manghiram po ako sa kaibigan ko kasi hindi kami pwede mag-cash advance sa amo namin. So doon ako sa kaibigan ko manghiram. So ang tawag doon is wrong mindset. Okay? Pwede po natin yang baguhin. Kasi alam naman natin, 'di ba, kung kulang yung pira, yung sahod natin is pwede naman tayong mag-extra, 'di ba? Kung meron naman. Then, okay, some even rely on luck. So tumataya na lang ng luto, 'di ba? Yung online gambling ngayon, uso 'yan. Nagbabaka sakali na mananalo. Okay, which is maling akala po yan, di ba? Huwag natin idipin yung success natin sa pagtataya ng luto kasi mas marami pa ang talo kaysa panalo. Di ba? So kung may 100 ka ngayon tapos itataya mo yan, so iipunin mo na lang yan. Kasi pagdating ng 1 month, okay? Tapos kung invest mo yan sa mga good investing vehicle, dito sa IMG may access kami. So, lalago yan at magiging retirement fund yan pagdating sa panahon. So, yan po, wag nating idipin sa mga ganun. Hindi. Okay, ano po tayo, magsikap. Kasi ang pag-success po ng tao is hindi po yan sa pagtataya ng luto. Then, pangatlo is saving the wrong way. So, bakit ang mga OFW is, okay, nakaabot ng ilang decades? Kasi doon po sila nagsisave, nag-invest sa bahay, sa sakyan. Okay, hindi naman masama kung inuuna natin bahay, di ba? Kasi doon tayo titira. Pero kaso lang, dito kasi, nagtuturo kami kung saan natin pwedeng ilagay yung pera natin, na yung pinaglalagyan natin is tama naman. Kasi sabi dito, meaning of with nothing.
after working for 20 to 30 years for they did not know how to invest correctly. So kaya nga noon sabi ko 2 years lang ako, pero bakit ako nakaabot ng 15 years? Kasi mali po yung, okay, napuntahan ng pera. 'Di ba? Yung pag pag pagsahod, okay. Dalhin mo 'yan sa labas lahat hanggang nauubos at wala nang sobra. Hindi ka na nakasave at hindi ka na rin naka-invest. Then dito din, dito sa baba, ah, sa mga Filipinos, kumbaga ang Pilipinas lang po ang nabigyan ng 13-month pay, yung natatrabaho sa government at sa private company. Kaso lang po, hindi alam kung saan ilagay yung 13-month pay na binigay, okay? Ayun po, sa mga boss nila. Kasi kung alam lang natin yon, pwede naman natin yung i-invest sa mga nagbibigay po ng high interest at magiging multi-millions po yan pagdating ng retirement funds. Magiging multi-millions yan pagdating ng retirement funds natin. Kaso lang po hindi alam ang tama. So sa mga lulu at lula natin, nakakalungkot kasi natatapos na sila, kumbaga nagre-retire na sila pero wala silang ipon, okay? Kasi hindi nila alam yung 13-month pay na tinatawag na kailangan palang ilagay sa good investing vehicle, parang magiging retirement funds yan pagdating sa panahon. Then ito yung mission namin, Ma'am Mercy. Meron kaming mission, kaya kami nagmi-mission, di ba? Kaya nangungulit kami sa inyo, nagpo-post, nang dahil po sa the Senior Citizen Survey sa Pilipinas. Now, 40% yung mga anak, okay, na nagdepend sa, kumbaga, 20% yung nanay na nagdepend sa mga anak. Bakit po? Kasi kaya nga, hindi din natin sila masisi kasi hindi tinuturo sa school, sa eskwelahan noon na kung ikaw ngayon ay bata pa, kailangan pag-ipunan mo yung pagtanda mo parang hindi ka makisiksik sa anak mo. Kaya ang nangyari is nakisiksik po sa mga anak nila. At yan po, wag nating isipin na kung pinapaaral natin yung anak natin, wag natin silang gawin na retirement fund. Nasabihin natin, pinapaaral ko naman yung anak ko, kaya kung ako ay tumanda, sila na po ang bahala sa akin. Hindi ka na po yun, hindi ka na, kumbaga ikaw ngayon, okay? Hindi ka na priority nila pagdating sa panahon. Yung family na nila yung pinaka-priority nila. Okay? Kaya nga, sa ngayon, alam naman natin, di ba? So, kailangan po pag-ipunan natin yung pagtanda natin para hindi tayo matulad sa 40% na ito. Then, 30% naman ang still working. Si Lolo at si Lola nagtatrabaho pa rin kahit hindi na kaya. Imbes magpahinga na. Kasi wala po silang choices. Kailangan nilang magtrabaho para mabili nila yung mga needs nila, especially sa pagkain at gamot. Okay? So, ayun po, din 20% naman ang nandun sa Home of the Aged. Kumbaga, nandun sa charity, kinupkop na lang, marami pa tayong nakikita na nandun sa lansangan, Ma'am Mercy, sa Pilipinas. So, ayun po, ang pinakamasakit na ina-abandon sa mga anak. So, ayun, sana pagdating sa panahon, hindi tayo mapasama dito. Then, 8% lang po ang mayroong pension, okay, galing sa SSS at saka GSIS na kulang naman talaga. Imagine po, 1,500, 2,000, 5,000, kulang na kulang po yan sa ngayon. Then 2% lang po ang financially independent. So ano po itong financially independent, Ma'am Mercy? So ito po yung sila lang po ang kakayahan na kumbaga magta-travel, okay, mag-relax. Sila lang po ang may kakayahan na bibili ng mga gusto nila. So imagine, napakaliit. So ito yung mission namin. So ayan po yung kung bakit po ang IMGA nandito nang dahil po sa the Senior Citizen Survey na ito. So sana po naintindihan natin kung ano yung pasya namin, kung ano yung mission namin, kung bakit kami nangungulit sa inyo. Okay? So part 2. Okay, let's proceed part 2. Ito concept that we need to understand. So kailangan na intindihin natin kung ano itong mga concept na ito. Ang tawag po nito is the X-curve concept. So ang X-curve concept, napakaganda po itong mensahe ng the X-curve concept. Kaya pwede natin yang isulat. Pwede tayong mag-take note. Okay, Ma'am Mercy. Sabi dito, okay, may nakita naman tayo na red line pababa. So responsibility line yan. Na kung tayo ay tumanda na, ipababa natin yan. Okay? Yung blue line naman,
nakikita natin, yan po ay money line. So, kailangan, kung tayo na may tumanda, pataasin natin yung mga savings natin. Okay, so paano? Okay, kaya nga sa ngayon, kung hindi pa natin yan naumpisahan, kung wala pa tayong savings, so para pa tayong kaumpisa pa lang sa trabaho. So itong responsibility natin, yan po ay permanent habang tayo may buhay pa. So napaka-basic, di ba? Ma-experience natin yan lahat. Itong food, shelter, clothing, education, kalusugan natin at yung mga utang natin. Kaya po tayo nagtatrabaho. You work hard for the money, Ma'am Mercy. Kaya po ikaw ay nag-abroad para po masustain natin, para mapaaral natin yung mga anak natin, mabayaran natin yung utang natin. Okay, pero yung trabaho natin, yan po ay temporary. Ang responsibility natin yan po ay permanent. Kaya sa ngayon, okay, huwag po nating irason na hindi ako mag-save or hindi ako pwedeng mag-save or wala akong pang-save ka kasi kulang na kulang yung sahod ko. Kasi kung yan po ang rason mo, matulad po tayo sa the Senior Citizen Service sa Pilipinas. Punta tayo sa 40%, okay, makisiksik sa anak. 30% magtatrabaho or yun po, magpakupkup sa mga ministry. So, wag naman sana, di ba? Kaya sa ngayon po, ugaliin natin na mayroon po tayong pira na pantabi para kung tayo tumanda, kaya nga sabi ko, itong responsibility natin hanggang sa pagtanda, mayroon pa rin yan. Pero kung ikaw po ay may big savings, so hindi na natin ramdam yung responsibility natin. Kaya nga, kung ikaw ay tumanda, napababa mo na yung responsibility mo. Di ba? Kasi nga, kumakain pa naman tayo, Ma'am Mercy. Ngailangan pa rin tayo ng bahay or kung may bahay ka naman ngayon, mabuti. Pero baka kung ikaw or tayo ay nangungupahan pa rin. So, kailangan pa rin natin ang damit, di ba? Or baka tayo ang nagpaaral sa mga anak natin. Hindi, anak, kumbaga apo. Okay? Kasi yan naman talaga ang reality sa mga Filipino. Kahit ikaw ay lula na, ikaw pa rin magpaaral sa apo mo. Din ang health natin, yan po yung pinaka malaking responsibility sa buhay natin. Kasi kung saan naman tayo tumanda, wala na tayong income at doon naman tayo nagkasakit. Kaya yun talaga na kailangan meron tayong enough savings parang masustain po natin yung needs natin sa health. Then, yung utang natin, kung ngayon meron tayong utang, bayaran na natin yan. Huwag natin paabutin kung tayo tumanda. Kasi hindi na natin yan mabayaran. Okay, din sakit din yan sa ulo. So kung kanina meron tayong active income, kasi ikaw po ay bata pa nagtatrabaho, dito naman sa pagtanda mo, kailangan meron tayong passive income. So ang ibig po sabihin dyan, Ma'am Mercy, is yung pira na po ang nagtatrabaho sa iyo. Hindi ka na po yung nagpakahirap sa pira. So ayun po. Saan po yan galing? Nung ikaw po ay nagtatrabaho at nagsisave ka, nag-i-invest ka para sa pagtanda mo. Okay? Then hindi pa yan tapos. Kasi sa buhay natin, meron tayong tatlong tanong. Okay? So, yung unang tanong, paano na, Ma'am Mercy, kung ako ay mawala? Ako ay isang breadwinner sa family ko. Okay, walang ibang nag-sustain sa mga anak ko. So, kawawa yung mga anak ko, di ba? Kaya dito po, mag-start po tayong pag-imbisan yung life insurance. So, wag po tayong matatakot sa life insurance kasi ang life insurance po is instant money po yan para sa mga anak natin, para sa family natin, di ba? Kasi hindi naman natin alam paano na kung tayo mawala sa mundong ito. Di, kung tayo mawala, mayroon pong tinatawag na income replacement. Ikaw ang instant money or itong life insurance company po ang bahala sa family mo. So yun po ang unang tanong. Pangalawang tanong is what if I live too long? Okay, mabubuhay ako ng hindi lang 60, kundi 70, 80, 90, 100. So paano ko ma-protect yung sarili ko? So maprotect ko lang yung sarili ko kung meron akong investment na yung living on interest na kumbaga para akong nag-pension kasi nag-invest ako sa pagtanda ko. So ganun po. So kasi kung wala tayong hindi natin protect yung sarili natin, pagpasapasahan po tayo sa mga anak natin kung tayo tumanda, di ba? Or ang pinakamasaklap is i-abandon po tayo. Lalo na kung tayo magkasakit.
So yan po ang mensahe ng the X-curve concept. Okay, sana naintindihan ni Ma'am Mercy. Paki-chat po ng 1 kung naintindihan natin. Maraming salamat po. So sana naintindihan yung mensahe. Kasi yung mensahe ni the X-curve concept is napakaganda po. Okay, ito. Pangalawang concept is itong building blocks of a solid financial foundation. Na mayroon tayong makikita dyan na 5 hagdan, di ba? Para siyang stairs. Pero may ibig sabihin po bawat hagdan. So, nakikita natin dito ang healthcare. So, bakit nakauna ang healthcare? Pangalawa ang income protection or life insurance. Ang pangatlo is itong eliminate debt. Kumbaga yung utang natin, di ba? Mga utang natin, mga loans. Then, pangatlo is emergency funds at itong investment. So, himay-himayin natin. Kumbaga, i-explain ko siya ng maayos parang maintindihan ni Ma'am Mercy. So, ang solid financial foundation, paano siya ipatayo, okay? So, hindi lang tayo mag-save at mag-invest ng bara-bara, kundi dito sa EMG, nagtuturo po kami kung paano yung tama pong pag-build ng solid financial foundation. So, ito po, mayroon pong pagkasunod-sunod, kumbaga may order of priority. So, kailangan na kung ngayon wala ka pang nauna, di ba? Or nauna mo si bahay. So, ayun, pasalamat tayo kasi may bahay tayo, di ba? Pero ang dito, tinuturo talaga namin, ang uunahin natin is healthcare. So bakit po healthcare, Ma'am Mercy? Kasi ang healthcare po, yan po ay mag-protect. Kung may healthcare fund ka, kung nag-invest ka ng for healthcare, yan po ay mag-protect sa mga savings natin, nag-protect sa mga ari-arian mo kung ikaw ay may negosyo. Kasi kung ikaw ay magkasakit, hindi mo na maimbenta yung mga ari-arian mo at hindi na mabankrupt yung mga business mo kasi meron na pong healthcare company na magbabayad po sa hospital bills. So ganun po kahalaga ang healthcare na kailangan meron tayong long term at saka short term. Pangalawa is itong life insurance or income protection. Di ba sinasabi ko kanina na what if I die too soon? So the purpose of life insurance na kung ako ay mawala, yung mga anak ko hindi po sila magugutom, hindi po sila, kumbaga hindi po sila kawawa. So dapat isipin natin na kung mahal natin yung family natin, sa ngayon na ikaw ay buhay pa sana, naisip din natin na kung tayo mawala, mahal pa rin natin sila, di ba? Kumbaga, meron kang mana, meron kang asset, okay? Meron kang yaman na pinamana sa anak mo, sa pamilya mo. So, ganun po, yun po yung explanation kung sabi mo na mahal mo yung mga anak mo, yung family mo. So, ito po income protection, yan po yung pampalit sa'yo kung ikaw ay mawala. Hindi sila magugutom at kumbaga, may pagpatuloy pa rin nila yung pag-aaral nila. Pangatlo po is manage debt. So, kailangan bayaran natin yung utang natin kasi paano naman kung meron kang bahay na mag-aaral yung sasakyan mo at meron kang business at galing naman sa utang. Di ba? Malulusaw po yan. Kaya ngayon, kung may utang man tayo, so wag na po tayo mangutang pa at bayaran natin yan. Kasi ang utang kasi, sakit po yan sakit sa ulo. At nagbibigay po yan ng sakit sa katawan. Kasi nagiging stress ka. Kasi hindi ka na makabayad sa utang mo. At itong emergency funds pang-apat, so tinuturo namin dito na kailangan na meron tayong emergency funds. Kasi ang emergency ay ano yan, laging surprise yan. Okay, everyday, hindi natin alam kung pagising mo sa umaga, kung wala kang natanggap na chat sa Pilipinas, magpasalamat ka. Kasi kung may natanggap ka na chat, tapos emergency pala yun, di ba? So, ayun po. So, kailangan na parang mayroon kang peace of mind, okay, mag-save ka for emergency funds, ilagay mo sa bangko. Parang anytime pwede mo siyang ma-withdraw. So, yun po. Then, pang-apat is investment. So, huwag ka pong mag-invest kung wala ka pa sa baba. Kailangan na itong investment is panghuli. Kaya nga, hindi siya pwede i-mix, hindi din siya pwede na ibaliktad, di ba? Baliktarin. Kailangan talaga na from ground to up. So, sana naintindihan natin na Mercy, na dapat po matibay yung pundasyon natin. Kung tayo ay magpatayo ng solid financial foundation. So, Ma'am Mercy, ano na po ba yung napatayo natin? So, ilang taon ka na po dito sa abroad?
So, ikaw po ba ay nandito sa WIC Foundation o sa 20 STEP years. Foundation? Kasi kami po, galing po kami sa WIC 18 years. Foundation. O, hindi naman talaga namin alam. Pero nung nandito na kami sa IMG, unti-unti po namin napatayo itong solid financial foundation. Kaya huwag ka pong mag-alala sa ngayon. Kung wala ka pa, meron ka ng investment, di ba? Yung bahay, tinatawag yan, investment, solid investment. So, wala kang emergency funds, napakalaki yung utang, wala kang life insurance, at wala kang healthcare. So, don't worry po. Kasi pwede na po natin umpisahan kung paano po natin maipatayo itong solid financial foundation na kailangan po solido tulad dito. Parang bahay siya, di ba? Kahit anong mangyari, may bagyo man, may sakit man, masisira man yung sasakyan mo, or masisira man yung bahay mo. So, meron ka pong peace of mind. Kasi, kumbaga, itong solid financial foundation mo is very strong. So, yun po. Napakaganda yung mensahe, di ba? Sa solid financial foundation. So, sana po is naintindihan natin ng maayos at yan po ay apply din natin sa pamumuhay natin araw-araw. So, ito. Pangatlong concept. Itong see God and yourself. See God and yourself first. So, dito sa ING, hindi lang kami nagtuturo kung paano mag-seed ng tama, mag-invest ng tama, kundi kami din ay naturuan sa mga big builder na kailangan pala na yung income natin every month, di ba? Every month naman, di ba, sa mga OFW. Kailangan po na mag-set aside po tayo para kay God. 10%, okay? So, sinusunod ba natin ito? Ma'am Nurse, o ito po yung ba yung pinapractice natin na yung sahod natin mayroon na si God? Kumbaga pinaglaanan natin siya kasi biblical po yan. Okay, Christian man tayo, hindi Christian. Ang ano kasi is ina-acknowledge natin na ang lahat ng bagay sa mundong ito is galing yan sa Panginoon natin. Okay? Wala tayo. Okay, wala. Kumbaga hiram lang yan lahat. Yung kalusugan mo, hiram yan. Okay, yung trabaho mo, kaya ikaw may trabaho ngayon, may sahod ngayon kasi malusog ka, may kakayahan ka magtrabaho. Kaya huwag po natin kalimutan itong 10% na ito na tithes. Yan po ay ibalik natin sa simbahan kung saan ka man lumalago o kung saan man lumalago yung spiritual mo. Okay, biblical yan. Kung nababasa kayo ng Biblia, Bible, mababasa natin yan sa Malakay 3:10. Okay, then yung 20% naman, yan po ay, kaya nga, be God and yourself first, di ba? Bayaran natin yung sarili natin. Huwag natin ipapadala sa Pilipinas lahat kaysa, iba naman kasi yung mga mindset sa mga OFW. Mahal ko yung family ko, kaya yung mga pira ko, yung lahat ng sahod ko, pinapadala ko sa Pilipinas. Happy na ako kung happy sila, di ba? So, paano na kung ikaw ay magkasakit at pauwi ka dun, okay? So, kawawa ka, the same time, kawawa din yung family mo. Kaya sa ngayon, yung 20% savings, okay? Kunin mo yan. Yan po ay pang-invest mo, pang-save mo. Kasi kung hindi mo na kayang magtrabaho, meron ka po, kahit paano is meron kang mawiwito, di ba? Meron kang kumbaga makukurot, okay? Madudukot. So, ayun po. Din ang 70% naman is for expenses. So, kung kulang ang 70%, doon na po tayo maghahanap ng extra income. Okay. Ang mga Pilipino po is masisipag. Hindi po, kumbaga hindi po talaga nagdipin sa isang sahuran. So, kasi maraming nagsabi na 100% na kulang. Okay, kung kulang, ayan po, maghanap tayo ng ibang mapagkitaan. Pero wag po nating nakawin itong 30% na ito. Kasi kung bakit hanggang ngayon hindi pa tayo nagsisave, hanggang ngayon wala ka pa rin na save at wala ka pa rin na napag-imbisan kasi ninakaw po natin din itong 10% at itong 20%. Okay, pero lang po natin gawin yan, di ba? So, yun po talaga ay proven and tested. Marami na po at mostly yan po ay ginagawa sa mga IMG members. Then, ang tawag dyan is prosperity formula 10-20-70. So, sabi dito sa baba, 10 billion means create and monitor your budget and live simply. So, paano tayo mumuhay ng simple, di ba? So, yun lang po. Okay, part 3, sana naintindihan natin ang concept number 1, 2, and 3. Kasi dito na po tayo pupunta sa part 3, itong things we need to know in financial planning. So, meron pong mga tanong dito. Ang unang tanong, paano ba magtrabaho ang pira sa iyo, Ma'am Mercy?
So, through investment po, dito sa IMG is kung ikaw po ay IMG member, may access po tayo, pwede tayo mag-invest na yung pira na po yung magtatrabaho sa atin. So, ngayon, you work hard for the money, di ba? Nagtatrabaho ka sa pira, nagpakahirap ka sa pira. Isipin din natin na ang pira ay pwede din magtrabaho sa atin. So, yun po ang pinakamasarap. Kaya, isipin natin na ngayon, okay, you work hard for the money, then money working for you. Kung baga pariho kayo nagtatrabaho, kasi pagdating mo, kung sa pagtanda, is yung pira na po ang nagtatrabaho sa'yo. Hindi na ikaw ang nahirapan sa pira. Okay, then, Mercy pala, ngayon napakaraming scammer sa social media. Kaya kailangan na ano po tayo, hindi po tayo magpalinlang sa mga scammer. So dito sa IMG, nagtuturo po kami kung paano tayo makaiwas sa mga scammer. So, meron po ditong tinatawag na itong formula na itong is the rule of 72, na itong the power of compounding interest. Na itong tinuturo or na-imbento ni Sir Albert Einstein. Okay, ito po, ginagamit ito sa pag-invest at ginagamit din ito sa pangungutang. Nasabi dito, 72 divide the rate of return is equal of years to double your investment. So, kung napakinggan natin ng Mercy, yung pira natin na ini-invest, okay, sa legit na company, taon po yun, saka magdubli. Hindi po buwan. Kaya kung ang friend mo, o kung may nakilala ka na nag-invite sa'yo na mag-invest na dito kasi next month, after 3 months, okay, magdudubli na yung pira mo, ayun, huwag ka pong magpalinlang kasi scammer po yun, di ba? 100% scammer yun. Kasi wala pong nagbibigay ng interest na monthly. Kumbaga, yung pira natin na i-invest is lumalago po yan. Kumbaga, taon. Okay? Hindi po buwan. So, yun po ang bantayan natin. Okay? Sabi dito, it is not enough to save money. We need to grow it through investment. Huwag lang natin itago sa ah Huwag lang natin itago yung pira nun sa mga wallet natin, sa drawer natin, o sa bangko. Ang bangko, safety ang bangko. Pero, yung pira natin sa bangko, nabawasan yun sa tax. At lumiliit yun pagdating sa panahon kasi hanggang ngayon, yung inflation is tumataas ng tumataas. So, ayun po. Kaya, ang example po dito, Ma'am Mercy, na kung ikaw po, may alam ka na nagbibigay ng 4%, so sa kuha po yan sa Pilipinas, 4% po yung binibigay nila. So, gamitin natin yung 72. Kumbaga, 72 divide 4 is equal to 18. So, imagine po, every 18 years, yung tira mo is lumalago. Napakataas po yung panahon o baka hindi na natin yan napakinabangan, di ba? O kinakain niya sa inflation o sa tax. So, pero meron ding MP2, pag-ibig MP2 na nagbibigay ng 8%. So, kung gamitin natin 72, 72 divide 8 is equal to 9. So, kung natin, kung nakikita natin ang diferensya. So, dito 18 years, saka nagdoble. Dito naman 9 years, saka nagdoble. So, ang kagandahan kasi kung alam mo na may nagbibigay pala ng high interest, ang kagandahan kasi bumababa naman ang taon na nagdodoble yung pera mo. Pero ang IMG po, meron po kaming partner na ang tawag po dyan is indirect investing or mutual fund na nagbibigay po ng at least 12%. So kung gamitin natin 72 divide 12 is equal to 6. So mas bumababa naman yung taon na lumalago yung pera mo. Kaya lamang po ang may alam. So kailangan po pag-aralan natin before kayo mag-invest. Huwag po kayong magbigay, okay, huwag po kayong, kumbaga, huwag kayong magpalinlang sa mga scammer. Napakarami po. Patikim kasi yan, okay? For example, mag-invest ka sa mga yung tinatawag na pyramiding, okay? Makakas out ka ng 1 time, 2 times, pag 3 times, wala na sila. Okay, naglalaho na parang bula. So, kaya nga, before kayo mag-invest, kailangan po na pag-aralan natin, mag-invest po tayo ng time, na parang matutunan kung yung iniimbesa natin is legit ba. Okay, so ito, pangatlong tanong. Okay, do you know about savings and investment? So, ang good news kasi si Ma'am Mercy, kung ikaw po ay nasa IMG na, nasa ano ka na namin, nasa community ka na namin, so sa pag-member mo pa lang,
may automatic na ano ka na, kumbaga shareholder ka na sa malalaking company na ito. So ito pong Jollibee is M. So hindi ka lang customer ni Jollibee at least M, kundi ikaw po ay shareholder, partner. So meron ka pong na-invest dito. So ayun po, legit po yan. Kasi yung sabi ko kanina na what money working po yun, so yung pira po natin ay dyan po in-invest. Then ito po, pang-apat na tanong is, do you know about life insurance? Kaya nandito sa baba, do you love your family? Kung mahal natin yung family natin, wag po tayong mag-alinlangan na pag-imbisan yung life insurance natin kasi para po yun sa kanila. At kami po ay nag-recommend na dito sa IMG kasi is meron kami access dito. Kasi dalawa lang po kasi yung types of life insurance. Itong BUL na napakamahal, tulad ng AXA at saka Sun Life na nandiyan sa Pilipinas. Napakamahal po yan. At kung wala ka ng kakayahan magbayad, possible na hindi mo na makuha yung pera mo dun. So we recommend po itong kapartner na IMG na itong BTID, Buy Term and Invest the Difference, na napaka-cheap po, napakamura at yung investment naman separate. So pwede din tayong mag-invest dito for educational fund sa mga anak natin. Okay, for retirement fund. So napakamura po. So meron tayong separate training kung gusto mong matuto, gusto mong malaman yung full details po. Din tayo mga tanong is, do you know about long-term healthcare? So are you preparing for your healthcare fund? Sabi ko nga kanina, di ba, sa the X-code concept, the common responsibility during all years is health. So, kung tayo ay tumanda na, nagtitiesta na po yung mga sakit natin. Kaya, kailangan na meron tayong long-term healthcare fund para magagamit natin yan 60 above. Okay, so yun po. Okay, then ito po, last na question is, do you know about the high cost of education? So, may pinapaaral ka po ba ang nursing ngayon? O yung anak mo ba ngayon is high school pa, hindi pa sa secondary o college na? Kasi kung yung anak mo ngayon is maliliit pa, so meron po tayong ito, paglalagyan. Kumbaga, yung sabi ko kanina na pwede tayong mag-invest for educational fund sa mga anak natin kasi every year po is tumataas yung tuition fee. Lalo na ngayon, tumataas yung inflation, tumataas din ang tuition fee sa eskwelahan. Times 2 pa nga yung pagtaas, grabe. Kaya sa ngayon po, pwede tayong mag-invest for educational funds sa mga anak natin para pagdating sa panahon, kung sila naman ay magkuliyo, hindi nasasakit yung ulo mo. Okay, then ito, protect your future. So, meron kami dito workshop. Okay, na kung ikaw sa ngayon meron kang yaman, assets. So, kailangan na ipamana mo yan sa anak mo sa ngayon kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin ni God. Paano na kung tayo mawala tapos hindi mo yan siya na-prepare, hindi mo na ipamana ng maayos. So, ano po, gobyerno po yung makinabang dyan at magkagulo po sila, mag-away-away po sila. So, kaya sa ngayon, wag po natin yan ipabot sa kanila. Kailangan na magawa ka na po ng will of testament para kung anong mangyari sa'yo, mapamana mo sa kanila ng maayos. Okay, dito sa IMG, meron po kami. Kasi once na ikaw po ay IMG member at ikaw ay is MD, so meron kaming distinct right na ipamana sa family namin. So, ayun, napakaganda. Then, okay, let's proceed part 4. Itong how IMG can help you. So, may natutunan na pa tayo sa part 3. May natutunan ka na ba mo sa part 3? Or talagang napakabilis ko lang magsalita? Okay, so wala namang problema kasi i-assist ka po ni Ma'am Cheryl, ni Coach Cheryl. Okay, meron dito sa IMG. So, ang IMG po is nabibigay po ng complete financial solution. Itong apat na education, execution, environment, and entrepreneurship. So, yan po. Kung yung napakinggan mo ngayon, Ma'am Marcela, yan lang po lahat is basic. Once na ikaw po ay andito na sa IMG, ikaw na po ay member, unlimited po yung mga matutunan natin dito. Okay, so mas lalo mong maintindihan, okay, kung bakit ka nandito. So mas lalo mong yung klaro na parang may manage mo yung pera mo, yung may manage mo yung mga sahod mo sa tama. Okay, so ang IMG po, kumbaga kung ikaw ngayon, kung yung natutunan mo at sabi mo,
napakaganda. At kung mag-execute ka, kumbaga magpa-member ka. So, mayroon kami dito tinatawag na execution na maka-seed ka po ng tira kung mag-aabil ka sa, okay, mag-aabil ka po ng, for example, healthcare, life insurance, investment, okay, may real estate, at marami pang iba. Kasi bawat po, sinasabi ko, kung ikaw po ay non-member na ING, mayroon po yan siyang agent. Okay, mayroon pong agent na magbibigay ka po ng komisyon. Pero kung ikaw po ay ING, so ikaw na po yung agent sa sarili mo. Kumbaga DIY. So it removes the middleman, then you can save money. So yun po ang advantage kung ikaw po ay isang member. So wala na pong agent. Kumbaga, ikaw na po yung agent sa sarili mo kung mag-aabil ka sa sinasabi ko kanina. Okay, pangatlo is environment. Okay, ING is a community of investor and entrepreneurs. So lahat po nandito ngayon is nagsisave, okay, nag-i-invest. Okay, kasali ka na dyan, Ma'am Mercy. So kami po ay nagpaplano para sa mga family namin, para sa magandang kinabukasan nila. Kaya alam po namin kung ano yung pinagbili namin. Kasi dito po ay, kung ikaw noon is maluluho o kung ikaw noon is spender, ngayon naman, kung alam mo na ang tuloy na NG, ikaw na po ay maging saver. So, ayun po yung napaka-importante po yung environment natin. Kaya piliin po natin yung environment natin. Kaya huwag po tayong sasama sa mga yung palagasto. Kasi kung doon po, kung sila po yung kasama mo, pagdating po sa panahon, ganun ka na rin, di ba? Kaya yun, walang ibang pinaka magandang environment. Only po Angie lang po ang nakilala ko. So, itong pang-apat, okay, entrepreneurship, kumbaga business opportunity. Kanina sa ano sa pangatlo na concept, itong figure on yourself first. Kung kulang yung sahod natin, kulang na kulang. So pwede natin gawin itong business opportunity. Mayroon pong business side dito sa ING na maka-earn ka po at least 5 to 7 digit income sa pamagitan po sa pag-share ng mission natin. So kung ikaw po yung nag-share ng mission na ING, ang ING po ay bigyan ka po na, kumbaga, meron ka pong matatanggap na sahod. Okay? Tulad ni Coach Shirley, siya po ay isa pong missionary. Nag-mission po siya, nag-share po siya, kaya meron po siyang extra income. So, ang tawag po dyan is, ito po. At kung ikaw po ay isang member na meron tayong 62 extraordinary membership benefits. So, ang tawag po dyan is a new world of possibilities, the membership revolution. Okay, ito, number one, isa lang po ito sa mga membership natin. Itong financial education. So, ito po yung nagustuhan ko sa IMG kasi kung hindi lang dahil sa financial education, wala ako dito. At hanggang ngayon, siguro baon pa ako sa utang. Pero kung ikaw ay dito na po sa loob ng IMG, hindi ka na po magbabayad para sa kung mag-attend ka ng mga workshop na ito kasi free po yan sa mga member. Only member lang po. Exclusive member lang po ang makaka-avail dyan. Then ito. Okay, isa sa benefit. Itong benefit number 11, up to 300,000 free personal accident insurance. So, yung kanina na sinasabi ko na mayroon kang 20,000. So, ito, ito din is iba din ito na matatanggap mo kung ikaw ay isang member ng IMG. Imagine po kung piliin mo ang international Kuwait kasi nandito ka sa Kuwait, di ba? So 600,000 po yung matatanggap sa family mo kung anong mangyari sa member. Then ito po, mayroon po tayong Fidelity Life from Manila Bankers Life Insurance na 50,000. Okay, matatanggap po yan sa family natin kung dagdag po yan sa mga sinasabi ko kanina. Na kung sa St. Peter, magbayad ka po ng 700, okay, per month for 5 years. Pero dito, 500 lang po yan. Meron ka na pong 50,000 life insurance na binigay na IMG. Saan ka pa, di ba? So, ayun po. Then ito, free-unlimited consultation for members. So, dito, ang Kaiser po ay nabibigay po ng
unlimited consultation sa members lang po. Kaya wag, kung nandun ka na po sa Pilipinas at gusto mong magpa-consulta po, punta lang po tayo sa Kaiser Medical Center. So, nandito po ang mga location. So, pwede po natin yan i-screenshot. Parang mahanap natin kung saan po ito na-locate itong Kaiser Medical Center. Then, benefit number 17, automatic na mayroon ka na pong, kumbaga automatic na investor, mayroon ka na pong 1,000 automatic sa Soldiw Fund mo or itong mutual fund. So, sa pamamimber mo pa lang, mayroon ka ng 1,000 na naka-invest doon, dagdagan mo na lang yan every month or pwede every day for as low as 20 pesos. Okay, napaka ganda, di ba, ng Mercy? Then ito, benefits number 18. So, ang IMG po is meron pong access itong sa Kaiser na the first name in healthcare sa bansang Pilipinas na nag-provide po siya ng long-term care, short-term care. At ang brand ambassador natin is si Daniel Padilla po. Noon si Ma'am Sharon Cunita. Pero ngayon si Daniel Padilla na po yung bago nating brand ambassador. Okay, so bakit Kaiser? So, bakit Kaiser yung lagi kong pinupost? Lagi kong minimension? Kasi po, ang Kaiser lang po ang nagbibigay ng sagot, solusyon, yung mga financial challenges natin kanina. Di ba? Paano natin may build si solid financial foundation? Paano natin yung magawa yung the X-code concept? At yung sinasabi ko sa pangatlo is itong figure and yourself first. So, dito po, sa Kaiser, okay, the long-term healthcare fund, kung ikaw ay mag-invest, okay, na-build mo na. Kumbaga naka-build ka na ng solid financial foundation sa isang bagsakan at napakamura. Kasi ang Kaiser po, ang tawag rito is the 3-in-1 saving plan na meron siyang investment kung ikaw ay tumanda. Meron din siyang healthcare kung ikaw ay magkasakit at meron siyang life insurance kung ikaw naman ay mawala. So yan po, ang only Kaiser lang po ang nagbibigay ng complete financial plan, complete financial solution. So napakaganda man Mercy, di ba? So imagine, kung si Kaiser yung unahin mo, level 1 investment, meron ka ng healthcare, long-term at saka short-term. Then meron ka ng life insurance. Then emergency funds yan pagdating ng panahon at meron ka ng investment. Ako kaya yung Kaiser talaga yung ni-recommend namin kasi hindi ka na maghanap ng mga iba't ibang agent, kundi isa lang. Then meron din tayong discount, access and services kung ikaw ay isang member, kung bibili ka ng sasakyan. Then ang Palawan Pawn Shop is ka-partner. Dito, ka-partner natin si SMBC, Ayala Land, itong DMCI. So kung gusto mong bibili ng kondo, mas maka-discount ka dun. Kung magpapadala ka naman sa Palawan Pawn Shop o magbayad ka, so mas makasave tayo. Kasi ang IMG po is ka-partner ni Palawan Pawn Shop. At kung bibili ka naman ng sasakyan, lalo na kung cash, mas maka-discount ka ng malaki. Then meron din tayo ditong legal assistance program para lang po sa IMG member. Okay, benefit number 33. So, ito, be in the financial industry, own your business, become a financial educator, own your time, help more families, achieve the income you want. Then, pinakaganda kasi online, okay, online, ano po tayo, online system. Pwede po tayo makatransact kahit saan kasi nasa online na po lahat din, become a debt free. So, nagiging debt free po ako pala kasi nung dahil sa IMG. Kung hindi pa ako, hindi ko pa nakikita si IMG, hanggang sabang pa rin ako sa utang, di ba? So, ayun po. So, benefit number 43. Kung sa Pilipinas is mayroong GCash, dito naman sa IMG is mayroong pong Muracash. So, dito po na IMG kung ginagawa natin yung business opportunity. So, ayun po. Every 8 days po yan. Hindi every month, kundi every 8 days kung ikaw po yung masipag na mag-share ng mission natin. So, ito po yung income projection na pwede natin itong ma-earn itong 24,000 a month, 44,000 a month, and 56,000 a month. So, na ano, kaway-kaway po sa mga SMD. So, ayan po, ito po is hindi yan sabi-sabi, kundi mayroong mga proof, ito mga SMB, mga SM
SMD na andito ngayon, natatanggap na po nila ito. Maliit lang po yan kasi mayroon pong, yung big builder namin is, nagsasahod po siya ng monthly ng milyon. So imagine po, for 11 years sila sa industry, nagsasahod sila ng milyon. Ngayon, ilang taon na tayo dito sa Kuwait, magkano po yung sahod natin, di ba? Ayun, nakakatawa. Pero okay lang kasi di pa huli lahat. Nandito naman si IMG, okay? So ito, support and online tools. Ito, matutunan natin ito at very useful po ito kung ginagawa natin ang business opportunity. So, meron tayong mga separate trainings dyan. Sabi ko nga kanina, Ma'am Mercy, once na ikaw po ay magpa-member, sa Kuwait po is almost 10,000. So, yung 10,000 na yan, napakaliit lang yan. Di ba? So, ilang 10,000 na nawala sa kamay natin, sa wallet natin. Kasi dito, kung anong mangyari sa family natin, imagine po, 600,000 or almost 1 million po yung makukuha sa family. Kasi yung nangyari sa Israel, ang tawag po doon is act of terrorism. So, isa po yan sa international, okay, benefits sa mga member. Imagine po, 9,000, 10,000 lang yung babayaran natin sa isa lang pong bayaran. Tapos yung family natin is makatanggap po ng ganun halaga. 'Di ba? So hindi naman natin pinapangarap, pero hindi natin din alam kung anong mangyari sa atin. Napakarami pang benefits, isa lang yung sinasabi ko kanina. Okay, ang tawag po dyan is the new world of possibilities, one-time membership and annual renewal every December. So yung tawag na renewal, kasi kaya nga membership, di ba? Only 1,500 lang po. Parang may pagpatuloy mo or active yung membership mo. Kaya only 1,500 lang po every end of the year or every December. So sabi dito, what is 6,000 pesos compared to our 62 membership benefits? So, itong 6,000 sa Pilipinas po yan. Pero kung international ka dito sa Kuwait, mga 9,000 plus siya or more or almost 10,000. So, ayun. Kaya nga sabi ko, ilang 6,000, ilang 10,000 na po ang nawala sa mga bulsa natin at hindi naman bumalik, di ba? So ayun po, ano po tayo dito? Kumbaga parang ISM, parang ISM po. Ah, dito na po ang lahat. So si Ma'am Mercy na lang po ang kulang. So ayun, hoping is mirong naintindihan or mirong na-take out si tawag dito si Ma'am Mercy sa ngayon, sa gabing ito. So napaka-bliss po ni Ma'am Mercy kasi naturuan at napakinggan niya ang napakagandang turo ni MG. So sana is nakuha po yung expectation ni Ma'am Mercy na gusto niya mapakinggan. Sabi kasi dito, financial education plus execution is equal to transformation. Lahat po na natutunan natin, napakinggan natin for this evening. Kung hindi naman natin yan siya in-execute, kung wala naman tayong ginagawa, so wala ding mangyayari sa buhay natin, di ba? Sayang po yung taon. Okay. So, yung taon na nawala, hindi na yun babalik. So, ito po, take action and secure your future now. Kahit ano pa yung rason na hindi tayo mag-save, hindi tayo mag-invest, pero ano po tayo? Tatanda po tayo. Kumbaga, nagbi-birthday po tayo every year. Kaya happy birthday po sa nag-birthday ngayon, 'di ba? This month, January. So ayun po, yung edad natin is ano yan siya, hindi yan bababa, kundi lagi yang tumataas. Pangalawang rason na hindi ka mag-umpisa ngayon, hindi ka mag-save at hindi ka mag-invest, yung anak natin is kung lalaki na yan at mag-aaral ng kolehiyo, so sasakit yung ulo natin, di ba? Kasi hindi natin napaghandaan yung educational fund nila. Kung sa ngayon, napakataas yung inflation at nagdubli-dubli yung tuition fee, how much more kung darating yung 3 years, 4 years, so dubli-dubli na yan, nakailang times na yan, di ba? So, pangatlong rason po na hindi ka mag-save at mag-invest kasi sabi mo, napakarami kong babayaran. So, yung babayaran, lagi yan. Di ba? Lagi yan. Lagi yung may utang tayo. Pero kailangan talaga na paglaanan, okay, yung pag-imbisan, yung pagtanda natin kasi hindi naman tayo makina. Hindi, yung makina nga, sasabog yan eh, di ba? Kung i-force mo. Hindi din tayo bakal. So, tayo din ay manghihina kung uwi tayo sa Pilipinas, kawawa tayo at kawawa din yung family natin. Okay, so lagi nating isipin yan. So sabi dito, you have to be prepared for this kind of situation. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, and they will also inspire you to save.
So only IMG mission is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way. So wala po akong ibang company na nakilala na naturuan ka kung paano magiging kuripot, okay? Pero sa tama naman na paraan, di ba? Hindi, iba naman kayong kuriputan na yung hindi ka na nagbibigay kasi para lang sa sarili mo. Okay, pero kami po dito para kami pong lahat dito ay mga selfless po kami kasi tumutulong kami sa mga kapwa natin kung paano mag-save at mag-invest ng tama. Okay, paano natin mai-build si Solid Financial Foundation? Okay, through Level 1 investment. Kaiser po, the long-term healthcare saving plan. Yung sabi ko kanina na apat na po yung na-build niya. Itong healthcare, okay, healthcare fund, life insurance, emergency funds, at investment. Pangalawa naman, na level 1, level 2 investment, itong most 18, okay? Na ito po, meron siyang tatlo, okay, na cover niya. Meron siyang life insurance or income protection, emergency funds, at investment. So lahat po na sinasabi ko is kapartner po yan ni IMG. Okay, may access po sa IMG. Pang level 3 is itong mutual fund. Okay, na pure investment. Okay, mamili ka lang. Pero mostly na sa mga member ni IMG is ito pong tatlo. Level 1, level 2, level 3 is naano na po namin. Okay? So ayun po. So be an IMG member now. Start enjoying your benefits. Then ito, meron ka pong 20,000. Okay, Ma'am Mercy, na personal accident insurance. So itanong mo yan ni Coach Cheryl. Okay, so sa maraming salamat sa pakikinig at build wisely. So ayun po. Thank you po. Sana is, ano nangyari dito? Sana is, malinaw yung sinasabi ko. Malinaw ni Ma'am Mercy. So pwede naman tayong magtanong, Ma'am Mercy, kung may hindi ka naintindihan. Ma'am, Okay. magtanong lang po ako. Halimbawa kung mag-invest ako,